Humarap na sa Billionaire News Channel ang pulis na iniuugnay sa ni-raid na minahan sa Pantukan, Davao de Oro. Arestado dito ang nasa 16 na Chinese nationals na nakitaan pa umano ng mga uniform ng Chinese Liberation Army. Hindi raw siya ang supervisor dito pero aabot sa mahigit 100,000 piso ang ibinabayad sa kanila para sa iligal na operasyon. Nagbabalik si Joash Malimban para sa exclusive Agenda Weekend Report. Aabot daw sa 140,000 pesos ang ibinabayad ng mga Chinese national buwan-buwan para makapag-operate sa ni-raid na minahan sa Pantukan, Davao de Oro. Yan ang inilahad ni Police Staff Sergeant Solomon Anoden Jr., ang pulis na una ng pinangalanan sa mga intelligence reports na supervisor ng naturang minahan. Ayon kay Anoden, diretso raw itong ibinibigay ng mga Chinese national sa kanyang ama noong buhay pa ito at sa kanyang mga tiyahin na kasosyo nito sa negosyo. May-ari niyan, ma'am, is pamilya ko at saka yung tunnel talaga, papa ko at saka yung tatlong tiyahin ko, parang kurpo sila. So family Yes po, family business po. Pagkikwento pa ni Anoden, hindi na bago ang mga Chinese sa kanilang small-scale mining operations. 2005 pa raw unang pumunta ang mga ito at tila ngayong taon lang na-raid ng mga otoridad. Papalit-palit din daw ng mga Chinese national na pumupunta sa minahan. Anya, tatay niya ang may agreement sa mga Chinese na payagan silang mag-operate sa lugar. Bagaman walang naipakitang dokumento, may mga pinirmahan pa raw ang kanyang ama para sa mining operations kapalit ng pera. Ayon sa intelligence reports, sa Pantukan umano ang main mining operations ng gold ore at iba pang minerals. Dinadala raw ito sa Tagum City kung saan umano fina-facilitate ang pagpuslit nito papuntang China. Pero nang tanungin si Anoden, sinabi nito na samples lang daw ng minerals ang kinukuha sa minahan. Sa tingin ko, ma'am, parang pinagawa lang nilang negosyo. Kuha ng sample, tapos parang ibigay doon sa kung sino man ang... smuggle siya. Parang bigyan. So, sample parang hindi makapasar. Ulit sa sample na naman. Kaya may magdating, aalis na naman. Aminado si Anoden na nakinabang din siya sa mga bayad mula sa Chinese nationals, lalo na tila business partners daw ang turing ng kanilang pamilya sa mga aniyay umuupang banyaga. Sa kabila nito, sinabi niya na wala siyang kamay sa mining operations. Hindi rin daw siya ang namamahala dito dahil busy siya sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang isang pulis. Pero aminado siya na mga kapatid, pinsan at mga tiyahin niya ang nagbabantay rito. Hindi rin daw siya close sa mga naarestong Chinese workers sa kabila ng mga litrato niya kasama ang mga ito. Close po talaga kayo? Hindi naman talaga sobra close, ma'am. Kasi no, that time, nahawa lang talaga ako that time kasi namatay. So wala naman siyang dito, malapitan. Nang bisitahin niya raw ang isa sa mga inarestong Chinese national sa Bureau of Immigration Office sa Davao City noong April 25, nagpatulong lang daw ang asawa nitong Pinoy. Ayon sa mga kinonsultang legal experts ng Billionaire News Channel, red flag ang mga pahayag ni Anoden kung saan nagbibigay ng upa ang mga Chinese national para makapag-operate sa minahan. Posible raw itong lumabag sa anti-dummy law, lalo na't inamin ni Anoden na mismong Chinese nationals ang may-ari ng mga mining equipment at ang direktang namumuno sa operasyon. Ibig sabihin, posibleng ginagamit lang daw ng Chinese nationals ang pangalan ng Anoden family sa papel para makapag-operate ito. Matatandaan kasi na arestado ang nasa 16 Chinese nationals na walang sapat na mga dokumento nang i-raid ito ng BI at ng Philippine Army noong April 22. Apat pa ang inaresto sa Tagum City na konektado rin daw sa Davao de Oro operations. Nasabat ng mga otoridad ang ilang Chinese People's Liberation Army uniforms, matataas na uri ng explosives, substantial mineral resources at heavy equipment na ginagamit umano sa unlawful activity. Paninindigan ni Anoden, wala siyang ideya sa alleged immigration violations ng mga arestadong Chinese nationals. Pero masaya raw ang kanilang pamilya na inaresto na ang mga ito para sila na lang ang mag-operate sa sariling lupain. Handa rin daw siya makipagtulungan sa mga otoridad sakaling isailalim siya sa investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.